Attorney Paul, ako, kwento ko ng maigsi, ako ay biktima rin several years ago, more than a decade ago, ng isang road rage na-cut namin siya unintentionally. Ayan. Unintentional yung pag-cut. Parang, di ba tayo mga Pilipino kasi even kalsada, pag wala ng parking, ginagawang parking. So napunta kami doon sa parang ginawang parking. So pakaliwa kami, kumaliwa kami, hindi napansin yung padating na sasakyan. So medyo na-cut siya. So hinto kami, pinabayaan namin siyang dumaan. Akala namin ay pinabayaan niya na kami, yung pala naghihintay siya sa amin. Pagtapat namin sa sasakyan niya, nakababa na yung window niya, may nakatutok ng baril. So I said, tara na, let's go. Karamihan ng kasama ko lalaki, tara na, wag na nating pansinin. So dumiretso kami, hinabol niya kami, pakanan kami noon sa sa Visayas Avenue, hinabol niya kami, inunahan niya kami para i-cut niya kami sa harap. Bumaba siya. Talagang yung naghahamon siya na bumaba kayo dyan. Tinted yung sasakyan, sabi ko, walang bababa, let's just stay in the car and take note of the plate number. Hawak-hawak niya yung baril niya, tinutok pa niya. Mga late afternoon, galing din kami ng bakasyon. So hindi, hanggang hindi kami wala, kasi natatakot ako may baril siya, baka kako pag may nagbukas lang ng pinto, baka isipin niya, meron din kaming baril, baka bigla na lang siyang pumutok. Kasi yung parang pinantatakot niya na hawak-hawak niya yung baril na naghahamon siya na bumaba kayo dyan na parang ganon. So, walang bumaba sa amin siguro dahil hindi siya pinapansin, umalis na siya. Tapos nag-blotter ako. Nung nagpa-blotter, nakita nung nasa kabilang stasyon pa ako, nakita ginawa ng story, nagkataon that person pala may record na may lumapit sa aming istasyon na naputukan na rin siya nung taong yon, natapyasan yung tenga niya. Buti hindi siya napuruhan. He was a delivery guy. So ito yung mga ganitong mga klase ng road rage. Na ako buti na lang din, nagsampa kami ng kaso, walang Diyos, walang nangyari. Alam mo naman mga korte sa atin, pag hindi mo pina-follow up, minsan dadating yung subpoena or yung schedule ng hearing mo, tapos na, dumating yung sulat. Pero nakapagharap kami once, pero walang sorry, nothing, hanggang ipinagpasa Diyos ko na lang. Kasi tumanda na rin naman siya at nagkasakit daw. So, I'm just thankful na walang nangyari. At hindi na kami pumatol. Kasi siguro, iniisip ko noon, kung hindi ako kasama or wala kaming babae, kasi di ba, aminin po natin, medyo mas mainit pag lalaki sa lalaki. Pag walang pipigil, susugod yan susugod, diba, attorney? Yeah. So, ayun, pinigil na lang namin. So, ayun. At kagaya nito, itong kasong to, doon sa base sa report na nakita natin, nakagit-gitan, siguro napikon, nagsumbong, sabi nung anak, diba, sinabi niya sa tatay niya, hinabol ng tatay niya, doon na nagkaroon. Hindi ko sinisisi, wala nga akong kinakampihan sa both, pero sana kung walang pumatol at pinaubaya mo na lang, walang nangyaring ganito na barilan. But then again, may fault din naman. May fault talaga yung sasakyan. So ngayon, Attorney Paul, when we say road rage, kasi wala tayong batas, di ba? Wala tayong particular na batas sa road rage. Pero paano ba to dinidefine legally? Yeah. Well, very quick story lang din, Cheryl. No? Curiously, dumaan din ako sa very same road na yun kahapon. Kaya nung nakita din yung mga news, no? Yung mga balita ukol, nagulat din ako dahil nung umaga lang nung araw na yun. I think hapon ito nangyari. No? Pero nung umaga lang nung araw na yun, dumaan din ako kasama ang ilang ka-opisina para mag-breakfast ride kami. Kasi I also ride. No? Okay. Motor din ako. Mahilig din ako magmotor. But at the same time, nagda-drive din ako. No? So siguro I view it from both sides of the fence, if you will. Pero
balik dun sa tanong mo, Cheryl, no? Wala tayong batas pa na partikular na nagsasabi kung anong road rage. So, strictly speaking, wala talaga tong definition pa. Ang nangyayari lang dyan, Cheryl, is that yung rage kasi, no, parang anger, galit, no? Fit of rage or parang wrath, no? Nagkaroon ka ng, basically uminit yung ulo mo at nagalit ka, nagkaroon ka ng anger. Pero ang nangyayari ngayon, pag sinasabi lang nating road rage, essentially, Cheryl, ito yung mga ibang akto na nakadefine na, no? May definition na sa ating batas. Meron na tayong batas para sa mga akto na ito. Ngunit pag sinasabi nating road rage, ito ay nangyayari, number one, of course, sa kalsada, no? Kasi kaya nga road rage. At di naman ay ito ay nasisimulan ng mga pangyayari ukol sa ating pagmamaneho, sa paggamit ng kalye, hindi lang sa mga nagmamaneho, no, sa tumatawid, naglalakad sa kalye, basically lahat ng gumagamit, lahat ng nag-i-interact sa ating kalye. So, pag sinabi nating rage, road rage, ito yung mga ibang bagay na maaaring krimen, hindi naman lahat, no, pero maaaring krimen at meron ng definition sa batas, pero ito ay nangyayari sa mga kalsada natin at dahil sa mga insidente o bagay-bagay na nasa kalsada din. Nabanggit mo na lang din na you also ride at the same time you drive. So ganito ba, pag nagre-ride kayo, nagiging problema nga ba ito ng mga rider? Kasi on a weekend, nakikita ko yan grupo-grupo talaga yan di ba? Masasabayan mo. Pero syempre, both na yung nagra-ride at saka yung nagda-drive ng sasakyan, dapat pareho kayong responsable. Alam nyong magrespetuhan sa isa't isa pag nasa kalsada. So, I agree, Cheryl. No? Sorry, Cheryl, no? But ang kalsada is hindi pagmamay-ari lang ng mga nakasasakyan, hindi lang din ito pagmamay-ari ng mga motorsiklo, mga nagra-ride. No? Ito ay shared na gamit ng lahat natin. Kaya I agree, tama ka na dapat lahat ng gumagamit ay responsable. Ilan man ang gulong ng iyong sinasakyan, 2, 4, 6, 10, no? Ilan man ang sasakyan na iyan, dapat pareho tayo, lahat tayo ay responsable at sumusunod sa ating mga batas kalye. At base nga dito doon sa report, sobrang nagkainitan, naghabulan pa, to the point tuloy na nagkaroon ng engkwentro. Nakakulong yung namaril. Kung hihimayin nyo, attorney, wala rin bang kaso doon sa nanghabol, doon sa rider? Well, hindi ko nakita yung immediately ang din, no, kasi today marami rin tayong inasikaso, Cheryl, hindi ko pa nakita yung ibang video. But doon sa nakita ko, hindi ko nakita yung prior doon sa yung nagka-enkwentro na Ako nakita na prior to that, parang narinig ko lang, nabasa ko na naghabulan di umano. Pero whatever the case may be, Cheryl, no, halimbawa, pag kayo ay nag-umpukan na, kayo ay nagkita, siguro ang tinatanong dyan ano yung naging trigger at meron ba kayong sufficient na dahilan para gawin yung inyong pagsuntok. Parehong partido, no? Pareho naman sila nagsusuntukan Meron ba kayong sapat na dahilan para gawin ito? O di naman kaya, kung pagpalagay natin, Cheryl, na meron ngang nag-trigger nung simula, nagkagit-gita, nagkainitan, kung ano man yan, meron bang sufficienting oras na lumipas para masabi mo na yung mga pangyayari na sumunod ay hindi na justified nung mga nag-trigger? Ibig sabihin, siguro parang pupunta tayo nito, Cheryl, sa aspeto ng self-defense, no? Parang kumbaga, meron bang sapat na oras na lumipas para masabi mo na, hindi, nanghamon ka na Tapos na yung nangyari kanina, 30 minutes ago, 1 oras na yung lumipas, nanghamon ka na, something like that. Meron bang mga ganon? Hindi naman ako parte ng insidente, no? Na gaya mo, nanonood lang din ako at nagbabasa. So, hindi ko alam kung ano exactly nangyari. Pero yon ang, sabi nga, patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan. Kasi, importante yun, Cheryl, malaman natin na kung ano man yung nag-trigger, no? Masasabi ba natin na tuloy-tuloy yung events para magkaroon kayo ng explanation para doon sa nangyari? Para yung pag-uumpukan, pagkasulbungan doon, no, nung nagkita na kayo, ito ba ay ma-justify or
mako-connect mo doon sa nangyari ng Mhm. nagkainitan or nagkagitgitan kayo. But Kasi for me, Cheryl, it's very hard to justify no ang away sa kalsada kasi nga gaya ng sabi ko, ako ginagamit ko parehong sasakyan and it's really hard to justify no whatever the cause may be. Kasi ngayon ay kasong ano na nga ba yun, Carmi? Homicide ba ang lumalabas? Kinukonsidera Parang bilang narinig anong rated homicide yata. oo, pero Yun kung ang narinig ko sa report. Attorney Paul, kung makikita natin doon, kinuyog siya talaga eh. That is true. Oo, That is true. kinuyog siya. Hindi naman siya, I mean, mga kapatid, ito base lang dun sa video na nakita natin ha. Hindi naman siya bumaba na nanutok kagad ng baril eh. Kinuyog muna siya, nung pumasok, parang papasok siya ulit sa sasakyan or something, tsaka siya bumunot. Pero nakuyog Siguro na siya. Siguro Cheryl, no, para maganda din para sa kaalaman ng ating mga kapatid na nanonood at sumusubaybay, siguro himayin natin kung ano ba yung tinatawag na self-defense. Kasi sigurado ako, Cheryl, yan ang isa sa mga pinakatanungan na lalabas. No? Ano ba ang ibig sabihin ng pagdepensa mo sa sarili? O di naman kayo pagdepensa sa mahal mo sa buhay? Kasi remember, meron din tayong defense of family, no? O di naman kayo defense of stranger, meron nga tayo eh. So, ang tanong natin dyan, ano ba ang self-defense tinatawag? Cheryl, sa self-defense, merong 3 bagay na hinahanap ang ating batas. Number 1, nagkakaroon ng unlawful aggression o maling pagsugod doon sa tao na nagdidepensa. Ang pangalawa is yung kanyang ginamit na pangsalag, no? O para depensahan ay sarili niya, ay reasonable para salagin yung atake o aggression na nangyayari sa kanya. Bakit importante yun? Kasi halimbawa, Cheryl, no, ikaw ay sinusugod ng isang taong may barbecue stick. Kunwari lang, pagpalagay natin, may barbecue stick. Siyempre, delikado rin yun, no? Yes. Pero kung meron ng kanyon, naglabas ka ng kanyon, hindi naman yata tama yun, no? O hindi sufficienteng pangsalag. O di naman kayo yung tao, walang hawak. Pero ikaw ay naglabas ng armas o naglabas ng iba pang mga bagay, titingnan din 'yon, no? Titingnan din 'yon. So, ngayon, yung pangatlo, no, hindi lang yung reasonable necessity of the means, no, use. Nandito rin yung tinitingnan kung wala bang maituturo doon sa nagdepensa sa sarili na kadahilanan kung bakit siya sinusugod. Kasi importante yun, Cheryl, no? Tawag dyan ay lack of sufficient provocation. Hindi lang provocation na dapat sufficient provocation. Titingnan din ng mga nag-iimbestiga, teka lang, meron ka bang, bakit ka ba sinugod ng kalaban mo? Maaari bang may ginawa ka? Maaari bang baka hindi lang na record, Cheryl, no? May ginawa ka palang iba, tinakot mo pala yung sumugod sa'yo, tinakot mo pala yung pamilya, yung mga ganun. And hindi lang yung insidente sa Antipolo yung pinag-uusapan ko, but self-defense in general. In general. So, yun yung tatlong tinitignan, no? Kung nagkaroon ba ng unlawful aggression, may pagsugod bang mali sa'yo? Maaring meron, maaring wala. Titingnan kung yung ginamit mo bang means ay sufisyente para salagin, no, yung pagsugod sa'yo. At titignan din kung wala ka bang kasalanan, wala ka bang ginawa para magalit sa'yo yung sumusugod sa'yo. Wala ka bang contribution para dito. Para masabi mo na self-defense talaga. Kasi Cheryl, kung halimbawa merong provocation doon sa tao nagsabi, hindi, dinidepensahan ko lang sarili ko. Pero yun pala, kaya ka pala sinugod, may ginawa ka prior. Hindi mo pwedeng sabihin self-defense. Kasi mali yun eh. Kasi ang mangyayari nun, Cheryl, kung papahintulutan natin na self-defense pag gano'n, lahat ng tao na may gagawang mali, tapos may magagalit sa kanila, susugurin sila, etc., lahat magsasabi ng self-defense. Kaya importante din na wala kang kasalanan at hindi ka rin, wala ka rin ginawa, no, doon sa taong sumusugod sa'yo. Yun ang magandang mga magiging katanungan dito sa bagay na ito. And self-defense in general. Bago po tayo mag-break, Attorney Paul, at ituloy ang ating discussion, may gusto lang mag-share ng kanyang personal experience din sa road rage. Lahat yata tayo. Ayan, kasama natin si Alex Acuña mula sa Novaliches. Hi, Alex. Good afternoon, Good Ma'am afternoon. Cheryl and Opo. Attorney Paul, right? Oo, yes, Attorney Yeah, Paul. I had a bad experience before, but it was way back 80s pa. Oo. And you expect during that year, there's no CCTV Oo. or any, like, yung mga mobile news, wala pa yung mga ganong klaseng gadget before, no? And ang dala ko nun is yung big bike ko na Yamaha. And medyo sinaltik ako sa gilid. Yun,
Medyo uminit ang ulo ko nun. Kasi medyo talagang ma-out of balance ako nun eh. It's pag nagda-drive ako ng motor is naka-helmet naman ako with naka-safety po. And hinabol ko talaga. Kumbaga parang sinadya eh. So, ang nangyari naman, dinikitan ko siya sa driver's area. Pero ang ko lang is just to question kung kung ba't ginanon niya ako, no. At ang nangyari, umaripas ng takbo. Oo, pero narinig ko kasi nung yung binukas yung bintana, and I think kasama niya yung girlfriend niya. Kasi hindi ko ino-open yung yung helmet ko kasi full face yun eh. You cannot see my face. And naka-leather jacket din ako at the same time. Sabi niya, "Wag mo nang patulan," sabi niya doon sa lalaki, kasi baka hitman 'yan. Sabi ko, kumaripas sila. Pero ang ko lang talaga noon, muntikan na ako talaga noon kasi lang ako talaga. At the same time, buti nakabalance ako. And I just want to ask him kung bakit naman ganun, Brad. Kasi siyempre, aantayin ko sila doon sa stoplight dapat eh. Yun. Tapos yung another experience with my cousin na isang police officer sa part ng Green Hills. 80s din yun eh. Siyempre, naka-duty yung cousin ko. Nagkasalubong sa bandang yata yun. Kung saan din yung kay Goba yun, yung dating may nabaril doon. Same area. Ano po? You know that incident? Yeah. Ito ba? Yeah. Tihanki? Yeah. That's it. Same spot. Sabi ko, parang ito yun sabi ko. Ngayon, yung nasa harap namin, maangas. Naglabas ng, I don't know if it's 9mm. Nilagay niya sa dashboard niya. Pinakita sa amin. Tapos, yung cousin ko, is a police officer, nilabas niya rin yung baril niya, nilagay niya sa dashboard. Pero hanggang nagkagirian lang, ganun lang. So, nagpipray na lang ako for that moment. Sabi ko, naku God, huwag naman po. Kasi, syempre, I have my kids din. Sabi ko, and then, my cousin also is ganun. Hanggang sa, siguro, nagkaanuhan na rin, umalis kami. Umalis din yun. So, ang the reason why I called up, siguro, kung wala pang batas, Attorney Paul, sa road rage, no, the only things ang government natin to do is to put a lot of A1 na CCTV kung magagawa yun per street, not only on the intersection, and then yung police visibility to prevent, at least if they could see a police officer on that certain corner, siguro magto-tone down yung mga temper ng mga tao. Tama po ba? Kasi sure, no, I have my thoughts also on it, pero siguro mamaya na lang after the break. Mas maganda siguro, siyempre ngayon, hindi na pwede uso yung tapang ngayon eh. Kasi anytime, katulad yung nangyari yung based on the video, no, kawawa din, di ba? Bugbog sarado. Kumbaga, para to prevent that, total, marami naman tayong mga kapulisan. Deploy na lang natin po sila ng talagang hindi naman po yung masyadong yung para pag nakita siguro sa not only in the intersection or pag nakita nila tapos may man nakarubing pa na ng mga pulis o tapos yung mga mobile nila nakapark doon. Siguro mawawalan sila ng tapang noon eh. Tapos kung may mga certain checkpoint tayo, hindi lang siguro magkaroon tayo ng gun ban no? Magkaroon tayo ng checkpoint talaga in certain area na alam naman natin na kunyari yung pwedeng tagusan ng mga masasamang loob. For example, ganun po, no? Lalo na at night. Siguro, lagyan ng ng checkpoint kahit hindi gun ban. Para kahit wala nang batas na gawin dyan sa road rage. Kasi hindi po maiiwasan po talaga yan eh. And I'm telling my son na, huwag kang iinom sa labas, gano'n. Lalo na pag di mo kaya, huwag ka nalang mag-drive. Better stay there, the house of your friends. The next day ka na lang mo kahit morning na. Basta abisuhan mo. Kasi mahirap po eh. Yes, that's true. Yun na lang dakilas
Pangasinan po kayo, no, Ma'am Cheryl? Yes, oo, Alex. Amin na tuunatan ang putang si Uluda. Oo. Lasita. Mahirap lanatan. Oo, Attorney, mahirap na sabi ko kay talaga. Ma'am Cheryl Qasim, lahat ng tao ngayon hot-tempered po. Totoo. And Matraffic hindi na kasi. po nila alam yung salitang maximum tolerance. Sa totoo lang po. And kawawa rin naman po kasi I drive din also four-wheel, no? Pero most of the time, lagi na ako nakamotor. So nakikita ko yung hirap ng mga nakamotor. Total, may mga checkpoint yan na sinisita lagi yung mga nakamotor. Dapat isama din po yung mga ano rin po, yung mga four-wheel paminsan-minsan. Not most of the time na gano'n. Katulad nga sa Pasig nga it's a good idea na bawal din yung magkaangkas noon, di ba? Implemented po yun, Ma'am Cheryl, ano? Mandaluyong, oo. Mandaluyong pala, sorry. Oo. Mandaluyong, di ba? Kailangan ma-testify kung asawa mo ba talaga yung asama mo o relative mo, kahit lalaki, kasi bawal daw po yun Kaya dapat, maibalik po yung mga ganung batas para at least yung mga masasamang tao na may balak sa kanila, tapos kung sabihin natin, at the same time po, yung sa paglilisensya ng mga baril, dapat suriin po mabuti kung if this guy is really capable to handle a firearms. That's true. Hindi po pwede yung, it's easy to get a license, parang ganun, nakikita ko everybody can get a license right away pag may baril, di ba? Kailangan talagang legit po yung neuro, kailangan mag-neuro sila, kung legit po lahat ng pagdadaanin nilang proseso, to make it assure na talagang this guy is capable to handle a, ganun po. Alright. Kasi mairap lang natin si Bilay natin amin na to ang putang sa ulo ta. Yeah, I agree with you, Alex. Alex, thank you ha. Thank you for calling and thank you for sharing your thoughts. Attorney Paul, kanina meron kayong thoughts na gusto nyo pong i-share? Yeah. I was about to share, Cheryl, no? Dun sa, kasi siguro ang tanong na marami, dapat ba mayroon na tayong batas sa road rage? Dapat ba magkaroon tayo? Sa akin kasi, Cheryl, no? Gaya ng nabanggit ko sa pagsimula ng ating programa, yung mga nangyayari sa road rage, actually covered na ng batas natin yan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nanuntok, no? May batas na tayo para dyan. Ikaw ay nanakot, sabi mo na papatayin kita, papatayin ko ang pamilya mo, etc. Nasa batas na natin yan, yung mga ganyang bagay, no? So para sa akin, hindi siya masyadong question, Cheryl, na kailangan ba ng may hiwalay pa na batas para sa road rage. Pero sa akin, no, of course, better enforcement na lang. Kasi pag maglalagay tayo ng batas sa road rage, Cheryl, no, kailangan i-define natin anong road rage. Ano ba to exactly? Siyempre magkakaroon pa ng discussion yun. Ano ba talagang road rage versus sa ngayon na meron na tayong batas sa mga iba mong pwedeng gawin sa kalsada, yun talaga may mga definition na yun. Marami ng kaso sa Korte Suprema na nag-explain kung ano ba talaga itong mga ito. Pero yun nga, no, yun ang tingin ko, no, kasi parang marami na tayong batas, Cheryl, no, more of enforcement. And sa akin kasi more than addressing kung ano yung mga nangyayari. More kasi pagka ganun, Cheryl, parang ang view na gusto mong i-punish yung nangyayari sa road rage, parang ang view kasi is penal, no? Ibig sabihin, gusto nating parusahan yung nagkakamali. Para sa akin, Cheryl, mas magandang preventive. Ano ba pwede nating gawin? Correct. Para maiwasan, no? Ano ba yung mga pwede nating gawin sa pag-i-issue ng ating licenses? Meron ba dapat idagdag doon sa curriculum na ituturo na pag may problema, walk away? Yes. Hindi naman ho natin obligasyon manghuli. Una sa lahat, wala naman ho tayong pantiket. Lalapitan natin, titikitan ba? Wala naman tayong pantiket Hindi rin ho natin pwedeng hingin ng lisensya unless meron ho tayong deputization mula sa LTO, no? Bilang pribadong citizen. So, siguro yun yung mga dapat sa akin preventive na dapat i-emphasize natin. Alam nyo, gaya na sabi ko, no, mahirap talaga sa ating mga kalsada, sa mga syudad natin at kahit sa iba pang lugar na traffic, mainit ang ulo, and syempre marami sa atin ang naghahanap buhay gamit ang ating mga motor at sasakyan, and syempre, no, hindi madali ang buhay. So siguro yun ang aking view, Cheryl, no, more than imposing new laws para i-punish, kasi kahit ano pang batas ilagay mo dyan, may nasaktan na may namatay na, may nasugatan na. Ang tanong is paano natin iiwasan na walang masasaktan, walang mamamatay, walang masusugatan. So siguro sa akin, yun ang view ko, no, as a motorist gumagamit ng kalsada. Preventive more than penal. Ako rin. Doon ko view how to stop it
I agree with you. I agree with you, Attorney Paul, ano, yung sa akin talagang wag na lang pumatol. Kung Yun kaya din. naman, 'di ba? Wala namang wag na pong wag nang ako nga dati dati namamato ko ng piso. Kaya pag yung mga Masakit din pag na pagkunahan ka. pag minsan may time kasi yung ano, pag yung talagang bastos na sa kalsada, yung mga jeepney driver or the bus drivers, yung alam ng mas maliit kang sasakyan, gigit-gitin ka pa. Ako, aminin ko, may mga times din na uunahan ko, lalo na sa EDSA, nung kahit sa ampang lane, pwede ang bus. Mhm. Mhm. Ay, uunahan ko yon. Tapos, babagalan ko para mainis yung bus driver. Paglilipat na siya ng lane, bibilisan ko, so babalik siya. I did it once and I feel so guilty. Pero talagang yung, alam mo yung pagpapatol ka, talagang may magagawa kang hindi tama. And ako, inaamin ko, hindi tama yung ginawa kong pagpatol. I mean, yeah, maybe it's minimal, hindi umabot na meron akong baril or what, but still, maling pumatol. Hindi kailangan pumatol. The best thing we Tama could siya. do is kunin ang plate number, kung public utility vehicle yan, i-report, ganoon, yung mga ganoong bagay. Kasi yung patol, posibleng mauwi sa ganitong karahasan na katulad ng nangyari po sa Antipolo. Again, sabi nga ni Attorney Paul, ang hirap magsabi kung sinong at fault, sinong nagsimula dito, sinong unang nagkaroon ng kasalanan. Kaso humaba yung insidente, 'di ba? Attorney Paul, at nakakulong na nga yung driver nung SUV. The thing with this, ito ang siguradong masasabi natin, Attorney Paul, sa insidenteng to. May umiiral na election gun ban. So hindi na dapat bit-bit yung barel. Meron tayong gun ban ngayon, Cheryl. No? In fact, ayon sa COMELEC, ang gun ban ay nagko-cover even yung may mga permit na magdala. No? Normally kasi kung may permit ka, pwede mo naman dalhin. Pero sa ilalim ng gun ban, pati ito ay covered except kung meron kang certificate of exemption from the COMELEC na na-apply at nakuha mo. So, limitado lang yun. I think, kung di ako nagkakamali, Cheryl, no, parte ng trabaho na kunwari yung ating mga kasamahan sa security services, ganyan, mga security guard natin, I think no, covered sila ng mga exemption. Kasi syempre parte ng trabaho nila na magdala talaga ng armas, no. And yun, pero generally speaking, no, syempre malawak ang ating gun ban at talagang covered nito kahit yung may mga permit, no, na mag-carry. Na normally nakakadala ng walang issue. Unfortunately, ang mahirap dito, yung isa, yung tatay, I think, noong nagsumbong na siya ay nagit-git, ay sa ulo tinamaan. Unfortunately, no, Cheryl, yun nga, ako kasi, Cheryl, balik lang ako dun sa nabanggit ko kanina, no, na ako ay nagmumotor din. And ano na din, nagmumotor at nagsasakyan, alam mo, ultimately, kahit ano pa yung itsura ng sasakyan mo, babalik at babalik yan doon sa nagmamaneho, no, ng sasakyan. Malaki man yan, maliit, ano ba talaga yung estado ng ating katayuan, pag-iisip, no? So, kahit ano pa yung ating dala ng sasakyan, importante na kailangan cool ka lang. Alam mo, may kanta dati, Cheryl, no, na cool ka lang. So, siguro maganda, pairalin, sorry, lumalabas yung aking age, no? Medyo luma na yung kanta na yun. But, siguro sa atin cool lang. But yun nga, dito sa nangyari sa insidente na to, titignan ng kapulisan, Cheryl, na hindi, kahit sabihin natin yung gun ban, ibang issue yun, Cheryl. Ibig sabihin, may posibleng pananagutan. Hindi ko rin alam kung may certificate yung tao, no? Pero may posibleng pananagutan. Pero hindi dahil may posible, no? O, di umano may posibleng violation nun. Hindi nun ibig sabihin wala nang automatic sala yung ibang kasama doon sa mga pangyayari, doon sa mga walang baril, no? Hindi yan automatic. Yung issue ng baril na yan ay i-deal with at titingnan din yan, I'm sure. Pero hindi niyan ibig sabihin na dahil, kasi yung iba ganun, Cheryl, no, iniisip natin kunwari, ibalik lang din natin ng konti sa topic, sa halimbawa sabihin, hindi, wala kang lisensya, ikaw kagad yung may kasalanan. Hindi automatic yon, hindi ganun ang ating batas, no. Hindi dahil wala ho kayong lisensya magmaneho at nakabangga kayo, pero hindi naman kayo yung mali. Ibig sabihin, mali na nagdadrive kayo walang lisensya, pero hindi ho ibig sabihin, no, na dahil wala kayong lisensya, automatic kayo na yung mali. Ganun yon, no.
titignan pa rin yung situation. Pero mananagot kayo dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Pero hindi nito tinatama, no? Hindi nito ginagawang automatically mali na wala naman kayong sa paraan ng pagmamaneho ninyo doon sa mismong insidente, wala naman kayong pagkakamali. Iba yung issue ng walang license. Ano yun? Titignan yun. At pwede kayong managot doon, pwede kayong ma-revoke, no? Yung inyong license or ma-ban or whatever. Pero ibang issue, hindi yan automatic. So ganun din dito, Cheryl, hindi automatically na dahil may nakita tayong baril, no, doon sa videos, hindi automatic na mali ka agad yung may posibilidad, no? Hindi natin sabi meron may posibilidad na may violation ng ibang batas ukol sa pagdala ng armas. So, kumbaga, hindi porket, okay, nakita na natin na baril, may dalang baril, na siya lang ang at fault sa buong nangyaring insidente. Ayun Yes, po. it's not always like that, no? Ibang issue yun, titignan yun at may baka managot ang nagba-violate ng gun ban, pero titingnan din yung kung ano yung sa mismong mga insidente na nangyari. Ibang issue yun, separate issue yun, at separate na batas yun, separate na matter yun. Ayan. Nako, ito, basahin ko ang ilan sa mga mensahe ng ating netizens. Si Ronald Tumbaga sabi niya, huwag magmaneho ng walang tulog para malamig ang ulo. Oo. At gutom. Diba, Attorney Paul? Hindi pwede. Then, pag gutom ka, wag din. Nakakainit ang ulo. So, wag maging pasaway sa batas trapiko at sundin ang utos ng Diyos na mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa Kanya. Si Marjon Dominic Mamot, dapat laging sundin ang batas trapiko at maiwasan ang banggaan. Wag makipag-away sa kalsada, hindi rin dapat mawala ang kawalang respeto sa kapwa. Si Tony Panugan, mayabang din kasi ito ang mga rider minsan porque marami sila, kung pinabayaan na lang nila yon, wala na sanang gulo. Yan ay galing po kay Tony. Si Alex Ruiz, sa halip na awatin, pinagtulungan pa kaya lumaki ang gulo. Si Frolin Brown, watch the video, kinuyog yung namaril. Kung kuyugin ka, syempre kailangan mo ng self-defense. Okay, dito attorney, wag natin hindi natin alam kung ano yung nangyari prior kasi wala sa video. Pero kung yung nakita lang nating video alone, no, kinuyog, tumayo, umalis, tapos at saka gamitin nyo na self-defense, may nakikita ka nga bang, first, klaruhin natin mga kapatid, dapat wala siyang baril kasi nga election gun ban. Pero kung iba rin ba yung pag sinabing, guilty ako dyan, may dala akong baril. Pero self-defense ginamit yung baril. Paano yun sa korte? Complicated. Yun nga, Cheryl, no, titignan kung ito ba ay reasonable means necessary. Ibig sabihin, titimbangin ng korte yan. Doon ba sa sitwasyon na yun? Kasi wala tayo nandun eh. Tingnan din natin sa perspektibo niya na ilan ba itong sumusugod sa akin, no? At meron kang dalang dito. At parang siguro ilang minuto na akong sinusugod, umiiwas na, sinusugod pa rin ako, etc. So, titignan ng korte yan kung matatawag ba natin na yung pangalawang elemento ng self-defense, Cheryl, na reasonable ba yung ginamit na paraan para salagin yung pagsugod sa kanya. Yun ang magiging question. It's a very interesting question, no? At least, tinitingnan ko bilang isang abogado, talaga bang reasonable, no? Yung ginamit na paraan o may mga iba pa bang paraan na pwede sanang magamit. And remember, Cheryl, no? Siyempre titingnan din dyan yung state of mind ng tao nung time na yun. Kasi sa atin, madaling mag-analisa pag nanonood ka. Pero kung ikaw yung sinusugod, ikaw yung nasasaktan, nakikita mo, nandyan siguro yung iyong pamilya, no? Na nasasaksihan ito. Mapapaisip ka rin kung ano na ba ang kailangan kong gawin or wala na ba akong ibang choice, no? I mean, madaling mag-isip pag nanonood ka, pero pag ikaw yung nandun sa situation na yun. At ang maganda dyan, Cheryl, no, pag itong bagay na ito ay umabot sa korte, maririnig ng korte ano ba yung testimonya ng mga nakakita, ano ba yung testimonya ng mismong akusado, ano ba yung testimonya ng mga nandun na di umano'y sumugod, no? So, titingnan yan lahat at mas ma-analyze ng korte. Kaya magandang malaman natin kung paano ito magde-develop, no? At makita natin kung ano magiging resulta nito sa pagdating ng akmang panahon. Siguro ngayon mga kapatid sa mga have you been in a road rage? Naging biktima ka na rin ba, Attorney Paul? Or may naman. kakilala? I mean, syempre tingin ko sa lahat ng gumagamit sa kalsada, no. Hindi naman siguro
thankfully, hindi gano'n ka-violent, no? Meron na akong, gaya ng nasabi mo, Cheryl, no? Ako ay nakapag-report na dati ng isang driver, no? Ng pampublikong sasakyan na para sa akin, mali yung nangyari. Kaya ni-report ko na lang kasi, syempre, nagdadala ka ng maraming tao eh. Baka hindi angkop yung ganung pagmamaneho. So, pero naging ano na rin ako. Syempre, naging recipient na rin. And meaning, minsan nakakainit din talaga ng ulo. Pero lagi natin, yun nga, hindi naman natin sasabihin no, na hindi tayo dumadaan sa ganun kasi nagmamaneho rin tayo. Pero yun nga, lagi lang tayong babalik sa, hindi yan worth it. Hindi yan worth it. Remember, isa lang ho ang buhay ninyo at hindi mauubos yung mga kakasalubong nyo na minsan parang hindi nyo gusto pagmamaneho, parang ang angas sa kalsada. Pero ang buhay nyo, isa lang. Pero sa pang-araw-araw na nandyan kayo, hindi ho mauubos yan. Kaya, trust me, it's not worth it. Nothing is worth your life, no? Diyan sa kalsada. Wag nang ako ganun lang eh. Wag nang pumatol, wag tayong patol ng patol. And lagi nating isa-isip din lalo na kung may kasama tayo sa sasakyan, 'di ba? Na yung buhay ng mga kung ikaw ang driver, yung buhay ng mga nakasakay doon nakasalalay din sa iyo. On how you drive, 'di ba? On how you react kung kayo man ay walang kasalanan at kayo ay na-cut, 'di ba? Nakasalalay sa atin 'yun eh. So, yun na lang yung pinakasimple siguro, attorney, talaga, no? Wag nang patol, pero bilang... Go ahead po. No, I was about to say, no, kunwari, makat kayo ngayon, hindi ho yan ang panghuling beses na makakat kayo. Pero posibleng maging panghuling beses yan kung kayo ay pumatol at may masamang nangyari. At iiwan nyo na lang na umiyak ang inyong mga kasama sa buhay. Sana wag naman, no? Sana wag naman sa ganun. Ako, that's what I realized. That's what I realized. Doon sa sinabi ko yung kinuwento kanina, yung ginawa, that was the worst thing that I did sa isang bus driver. Parang nahiya ako sa sarili ko na, parang ba't ko ba pinapatulan to? Ang dami kong bagay na dapat na lang gawin. Isinayang ko lang yung oras ko para painitin yung ulo din ng parang may nangyari ba? Parang may rewarding ba yon sa sarili ko? No. Parang nahiya pa ako sa sarili ko after nun. Nagbago na ako, attorney. Pag-pray nyo na lang ho, baka maging praying nation tayo. Sa dami ng road rage. Kung ipapagdasal nyo bawat isang road rage, baka dumami yung nagdadasal sa bansa natin. Correct. Oo, wag na lang natin patulan. Saka siguro, kailangan din tuwing hahawak tayo ng manibela or babiyahe tayo, double check natin yung state ng ating pag-iisip. Ano bang mood mo rin? Kasi kung ano yung mood mo pag alis ng bahay, bit mo yan hanggang pagbiyahe mo eh, 'di ba, attorney? So kailangan kalmado ka, positive. Ako, I don't know, pero malaking bagay sa akin. Basta when I'm in the car, you listen to Christian songs, positive songs, happy songs. Kasi parang kung meron mang may di na eh, matatawa ka na lang, mangingiti ka na lang. Ganun po, mga kapatid. Pero Attorney Paul, siguro bilang isang abogado, isang rider, isang nagmamaneho rin ng sasakyan, ano ang iyong maipapayo sa mga motorista upang nga maiwasan na yung ganitong sitwasyon? Siguro balik ko lang mabilis doon sa sinabi ko kanina, Cheryl, no? Ang buhay ho natin ay isa lang at maraming araw na binubuhay natin na hindi ho mauubos ang mga problema sa kalye, problema sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay. Tayo po ay maglabas ng pag-iintindi. Dahil kung may pinagdadaanan ho kayo, may pinagdadaanan din yung iba. Lahat ho tayo ay may kinakarga, may pinagdadaanan. Maaaring mas mabigat ng kaunti sa iba, mas magaan ng kaunti sa iba. Pero ultimately, bigayan lang ho yan, hindi pagpatol, and will be okay. Will be better sa ating kalsada. Huwag nating antayin na dumating sa point, Cheryl, na AI na yung magmamaneho sa atin para matigil na yung road rage. Kasi I think that's possible, no? Pero darating tayo doon. Now, for now, mag-relax lang ho tayo dahil kung hindi man buhay ng iba, buhay din natin ang nakasalalay dito. Totoo, magsilbi pong rason. Hindi pala, rason. Magsilbi pong lesson itong nangyaring road rage dito po sa Antipolo.